Napilitan ako mag-video dahil sapagkat may isang vlogger na linalahat naman na niya na siya lang daw ang nagsasalita ng katotohanan. Parang nakaka-insulto naman yata yung ginagawa niya. Pati ako gagawin niyang parang bulaan. Na ang kanyang pangalan ay yung Makata ng Bayan. Kaya nga sabi ko sa kanya, ulol, ikaw ang bulaan dahil inamin mo isa kang balimbing. Kung balimbing, di doble kara. Puta na itong Makata ng Bayan ito. Hindi niya kinukuhan inaalam mo na lahat Ibig mong sabihin, kung saan yung lesser evil, doon kakakampi. Kaya natatawa lang ako dito Kaya imposible hindi ka kumita dyan dahil ikaw nga nakikiusap sa mag-subscribe. Ako hindi ako nakikiusap na mag-subscribe. Basta ako, tirada lang ng tirada. Kaya yung pag-vlog mo ay kumikita ka. Ito ngayon, umpisan na natin ito. Nung una pa man, ay sinasabi ko na kung ano ang ginawa ng gobyerno ng US ay sumasabay din ang gawain ng ating gobyerno. Kaya ang Federal Reserve Bank ay walang iba doon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang panimula ng karumal-dumal na sistema ng pagbabangko ay nung magkaroon ng lihim ng pagpupulong yung mga pribadong mamamayan, mga makapangyarihan na mamamayan sa Amerika. At ito ay naganap doon sa Jekyll Island, Georgia, noong noong 1910. At nalantad lang ang kanilang kalukuhan nitong 1930. At ang mga lihim na nalantad sa kanila, ang Federal Reserve Bank ay may kapangyarihang magsagawa ng desisyon sa pandaigdigang ekonomiya. At ito nga yung mga interest rate na pinauutang ng IMF, pero hindi naman kanila yun. Maging kay Marcos, hindi kanila yun. At yung ikalawa, hindi itong kumpanya na nakarehistro sa SEC nila, Security Exchange Commission. Hindi rin isang ahensya ng gobyerno ito. Walang pananagutan ang mga shareholder. Ngunit, pinaubaya ang desisyon sa mga namumuno kung may ginagawa silang milagro. At tanging sila lang ang nakakaalam. Kaya ito ang aking ilalantad. Noong 1977, ang Federal Reserve Bank ay napagkalooban ng US Congress ng dobling kapangyarihan. At mga dobling kapangyarihan makakapag-utos sa US government. Ang layunin ng federal, kasi yung federal, hindi na nila pinahaba yung Federal Reserve Bank. Basta pag sinabi nilang page, alam na nila yon. Ang page ay nagmumula sa... Ang layunin ng page ay nagmumula sa nagmumula sa Kongreso. Ngunit ang Kongreso ay mayroon naman kapangyarihan na patigilin sila. At ang
Federal Reserve Bank, saklaw niya itong lahat ng central bank ng ng buong mundo. Ngayon, ang bagay na ito ay aking research dahil nga doon sa kung bakit ayaw ni Thomas Jefferson, yung pangatlo yatang presidente ng Amerika, sapagkat kung pahihintulutan ng mga mamamayan ang isang pribadong bangko upang makontrol ang pagpapalabas ng kanilang panalapi, ay ganito ang mangyayari. Kaya malawak ang malawak ang kapangyarihan ng mga Federal Reserve Bank. 12 ito. Sila ay magkakaroon ng inflation. Ito yung paglobo ng pagtaas ng pangkalahatang presyo ng mga kalakal at serbisyo sa isang ekonomiya. Kung tumataas ang pangkalahatang presyo, mas kukunti ang mabibili ng iyong pera. Kaya iyan ang nangyayari sa ating bansa ngayon. Yung sinasabi kong yung inflation. Ayaw nilang ayaw nilang aminin na mahigit na 8 na ang inflation, 8% sa ng gross domestic product. Pagkatapos ang susunod niyan ay deflation na. Ay kung deflation, mas mahirap yan. Sa ekonomiya ang deflation ay pagpapababa ng pangkalahatang presyo ng kalakal at serbisyo. Kaya ang pananalapi ay bababa ang halaga. Nangyari na ito sa South America, sa Bolivia. Ewan ko kung sa Peru ito. Pero alam ko sa Bolivia na bawat 1 kilong salapi ay magiging ang katumbas ng 1 kilong pagkain din. Ganyan na nangyari nung panahon ng Hapon. Sa sobrang dami ng salaping inimprenta, bumawa, dito, ang nangyari niyan ay nawala ang halaga ang pera. Dahil yung tinatawag nilang Japanese money, kung ang tawag nila doon talagang ang sabi inimprenta lang sa ilalim ng kawayan. Kaya ang mangyayari niyan, ang bangko at yung mga pribadong korporasyon ang makikinabang. Hanggang sa bandang huli, siyempre, nawawala na ng halaga, nagkukan na lang. Yung mga ari-arian nila ibebenta, kaya ang mabubudol dito ay yung mga susunod na henerasyon. At yung pagkabudol na yon ay ang susunod na mangyayari dyan ay magiging dayuhan tayo sa ating sariling lupa, squatter na tayo. Ngayon, ikaw makatambayan, alam mo ba itong mga ito? Ang yabang mo. Ulol. Sa isang pagtatalumpati ni Jefferson, ay kanyang sinabi, ang mga bangko ay higit na mapanganib kaysa yung sa mga standing army, yung mga makakalaban na militar. Sapagkat ang paraan ng paggasta ng salapi ay kailangan bayaran sa pamamagitan ng pagpupundo ng gobyerno. Kung walang pundo yung gobyerno, di wala. Kaya mabubudol dito ang susunod na henerasyon. Sinasabi ng mga nagpapautang na may katumbas na oportunidad yung ang utang may katumbas na oportunidad, sapagkat ang mga inuutang
ay para magkaroon ng karagdagang puhunan. At kung sa bansa naman, karagdagang pondo. Uutang ka para madagdagan ang pondo mo kung nagkaroon ng deficit. Yung deficit na yan, pag nagkulang yung pondo. At may isa pang pribilehiyo ng pagkakaroon ng sa mga pribadong bangko. Ngunit ang utang ay nangangailangan ng pinangahawakang stock. Kaya yung kwan na yan, yung mga kwan na yan, yung mga, kasi susunod ko ito na kwan tatalakayin itong mga stock na ito diyan nila makikita kung paano nila ninanakaw. Kaya biglang kwan na ang mga kwan dito biglang nagkaroon ng pera itong mga kongresista at saka mga kwan na ito mga kongresista at mga senador. Kaya nga maski na basta naging popular ka, boto ka, sige, buboto ka ng bayan, popular ka Pero kaya nga sinasabi ko, mga inutil itong mga butante na ito, mga siraulo, mga mangmang. Hindi ba yan ang gusto mangyari ng mga Marcos? Sangayon sa kanilang pangunahing dokumento ng mga magkakaisang bangko, itataguyod ang katatagan ng pananalapi ng bayan at mapagtatakpan ang mga peligro nagdudulot sa merkado. Ito sa pamamagitan ng pagkabahagi ng problema. Sa halip na kabuuang pagbagsak ng merkado sapagkat sila nagsisilbing taga-subaybay ng merkado. May layunin din sila. Pero katulad nung katulad nung pandemic na yan, yung IMF nagpautang ng XDR, Special Drawing Reserve. Ngunit sa bawat special drawer, sa bawat katumbas ng isang drawing reserve, yung isang drawing reserve na kwan ay $1. Sa bawat kwan nun, babayaran mo naman ng 1.5. Kaya halos dumoble na yung kwan dahil kung 1.5, 50% kagad ang ibabalik mo. Bukod doon sa puhunan na $1. Kaya yung $1 magiging 150. Kaya dyan lumubo ang utang ng Pilipinas. Noong panahon ni Duterte yan. Ngayon, kung kasi ng Federal Reserve Bank, nag-i-export sila ng mga dollar kaya nga ito yung sinasabi na fiat money, na petrodollar. At nung nangyari yan noong 1977, panahon ni Marcos, nung mag-deposit ng mga pinag-aralan ng CIA at saka Group of Five, itong itong ilinagat niyang mga treasury bond. Wala namang ginto sa sa UBA storage kundi ang pinaglagakan ng mga treasury bond na nagmula sa JP Morgan at saka sa Wells Fargo sa pamamagitan ng Rothschild ay yung na yan. Yung UBA Singapore, doon nila ilinagat. At ang unang nakinabang sa Pilipinas yan ay yung yung Bangko Philippine Island. Wala yung bangko yan noon ng hindi totoo yan ng Bangko Isabel. Hindi totoo yan. Ang nakinabang ng gusto dyan, yung mga Ayala. Mga Ayala, yan ang sa pamamagitan. At ang isa pang nakinabang dyan ay yung Vatican. Kaya ang pagpapahiram ni Marcos noon ay ganito. Para mabakuran siya, meron siyang tagapagtanggol. Ito ay kinuha niya doon sa
Group of 5. Lahat yan, pinahiram niya ng halaga ng tig 12,000 na tuliladang ginto. Mga treasury bond yan. Mga gold edition yan. Ang bawat dolyar na ini-imprenta at ini-export ng PEDS ay nagbabayad ang central bank ng 7.4 cents kada piraso. Bagamat may iba't ibang dominasyon ang dollar, ay ibabawas ito sa taunang hulog ng principal na hulog ng mga nautang doon sa IMF. Ngunit may maturity na karaniwan 25 years. Kaya ang suma total ay magiging ganito. Yan. Kung ang inutang ng isang bansa sa IMF ay 1 billion at may interest rate na 2%, kaya ang magiging interest niya ay ganyan. Yun, 20 million dolyar. Ngayon, i-add natin ito sa principal, kaya ang suma total ay magiging ganito. Ayan. Ngunit may maturity na 25 years, kaya hati-hatiin mo itong itong kabuuan ng inutang kasama na yung interest rate ay magiging 40,800,000. Yan ang taunang hulog ng isang central bank sa kanilang inutang. Paano yan ngayon? Nagtaas ng interest rate. Upang makahabol sila, yung PEDS. Ganyan din ang ginawa ng central bank. Nakikipag-unahan kasi itong Kaya sinasabi ko, ang galaw ng Federal Reserve Bank at saka itong Bangko Sentral ng Pilipinas ay iisa. Ngayon, yung para sa PEDS naman, ay magbabayad ka. Bawat isang dollar na naimprenta, magbabayad ka. Kaya nga, doble bukol ang aabutin ng umuutang Magbabayad ka ng 7.4%. Subalit, ang dollar, may iba-ibang dominasyon naman. Kaya nga nung nagbago ang Gustong-gusto kasi nila nang pinalalabas nila yung $1. Kasi bawat isang kung $1, bawat piraso, kung malaki ang utang mo, kaya dyan nila pinababagsak ang isang bansa na umuutang lang. Kaya pag kaya yan, kung may 500 na peraso, sa halaga ng bawat peraso ay 7.4%. Ito'y magiging $37,000. Yan ang kabayaran kung 500 piraso na
na imprentang inutang ng isang bansa. Kaya kung ikukuha mo din yan, bawat taon yan, yung kung ito i-multiply mo ng 25 yung kwan, i-multiply mo ng 25 yung 37,000 00,047 halos 1,000,000 na. Ilan ang umuutang yan? Halos lahat ng bansa umuutang yan. Kaya nga nagkakaroon ng sanksyon ang isang bansa pag ginipit nila. Hindi nila bibigyan ng dollar. Ngayon, saan kayo? Di ba bagsak ang ekonomiya nila? Ganyan ang pagkuhan ng sanksyon ng mga Federal Reserve Bank. Ngayon, noong 2014, ang pinagtataka ko, yung nga ang tinatanong ko, pero hindi naman alam ng hindi naman alam ng Bangko Sentral yung ginawa ko na ang nakiusap ako sa tagapamagitan upang tanungin ng ruler na sinasabi niya na spiritual din, bakit nag-i-imprenta ng dollar dito? Pero ito, hindi ko ikinwan ito. Hindi ko sinulat ito sa mismong kay Yellen dahil si Yellen ang nagbigay ng pahintulot noon Ayun. Ito siguro yung dahilan kung bakit nakabayad sila ng utang. Kasi ang katanungan noon, hinahanap nila kung sinong pinagkakautangan nila. Siguro para matuloy yung balak nilang gagawin ng pag-iimprenta ng dollar dito. Palabasin nila na talaga kay Marcos. Hindi ako kumikibo noon. 2022 yata yun. Nung makuha ko yan, hinahanap nila na kung sino kung kanino nakapangalan yung kwan na yan, yung mga nakalagak na yan, yung pinagkautangan ng buong central bank, ng mga central bank sa buong mundo. Hindi ako kumikibo noon, basta ako nagsasalta lang ng mga pagkakamali nila. Pero hindi ako sinagot ng ruler. At kaya nga nung gusto akong kausapin ng CIA, yun lang ang sinabi ko. Isama mo si Powell, si Jerome Powell, para may tatanungin din ako sa kanya bago tayo mag-usap. Pero ang talagang gagawin ko lang siyang tanga yung CIA. Dahil ipipilit ko kung saan napunta yung utang ng Amerika na 277. Noon pa yan 277. Kaya siguro yung natira na lang na naibayad ay 150 trillion. Yan ang Kaya yan ang hinahanap ko. Ito ba napunta sa 1MDB? O ito ba na dahil nag-hack din? Kaya liniligaw nila yung 150 trillion. At nakinabang din dyan ang China at saka yung South Africa. Ewan ko kung nakinabang ng gusto ang South Africa dyan dahil sumali din ang South Africa sa BRICS Pero ang sabi niyan, ay nakinabang din ng China upang huwag maalata. Kasi kung maalala ninyo yung noon, yung Bangladesh na hinakdown ni Kuno ng
ng hacker yung panang Central Bank ng Bangladesh. At nakunan daw nila ng may 190 kanya yun, may gitna $90 million. Pero ang napunta lang dito sa kwaneto ay 81. Samantala yung iba napunta sa Sri Lanka sa isang foundation doon. Kaya itong mga Marcos na ito, mahilig sa mga foundation na ito eh. Kaya nga napakahalaga ng kwan nila niyan eh. At ito ay idiniposito nila sa RCBC. Bakit sa RCBC nila i-deposit? Oh. Pagkatapos niya nga i-deposit sa RCBC ay binidro ng 2 incheck. Hindi man lang binirepay yung kung sa laki ng halaga na yan, hindi man lang binirepay kung talagang kanila yan. At saka yung hindi nila kinuha yung money laundering. Oh, yan ang mga kwan dyan eh. Kasi kung ganyang kalaking halaga, dapat i-kwan muna nila yan. At ang magpapalabas ng mga dollar na yan, ay yung kwan eh. Kasi pag swift code lang ang kwan, ang magiging transaksyon, ang magpapalabas ng pera ay magmumula sa Bangko Sentral ng Pilipinas. At isinugal daw yung 81 million sa kasino. Kasi ito, pagsubok lang nila ito kung lulusot eh. Kaya nung inaakala nilang nakalusot ito, ang kwan naman nila, hinak na nila itong 1MDB, kaya maaaring itong 1MDB. Ang 1MDB ay hindi sovereign wealth ng Malaysia. Yan ang totoo niyan. Kaya nga si Najib, hindi nila masintensyahan na kwan eh. Pero dito, kung kwan dito, talagang mananagot pa rin ang kwan dito, ang Singapore. Kaya paano yan ngayon? Kung ako'y nakakuan na imposibleng hindi kita kuanin, ikaw Singapore. Dahil nga dyan sa, ang nangyari niyan, yung kinuha ng Baupo, hinak nila doon eh. Nagkaroon sila ng 10 billion dolyar. O, yung 10 na yun. Paanong pagkatapos ang ginawa ng Singapore? Yung may money laundering na noon, ang sentensya lang nila 1 taon. Magnanakaw na lang ako na magnanakaw kung ganun din lang ang katwiran ng gobyerno ng Singapore. Dahil ang Singapore, yan ang ipinalit ng Sabah. Kaya nga walang tutulang kwan. Kaya pati Malaysia alanganin. Meron pang kalukuhan dito. May mga kalukuhan pa eh. Kasi magagahol lang ako eh. At ito, nasubaybayan ng CIA. Ika nga, yung money trail. At ito napasa North Korea. Hindi kaya ito isang conspiracy theory? Maaaring totoo ito, conspiracy theory. Ito ang dahilan kung bakit nagkaroon ng nuclear reactor kuno ang North Korea. Kaya napakabigat eh. Ang North Korea, ay kwan ito eh. Isang closed door policy. Pagkatapos sasabihin nila na nag-imprenta ng North Korea ng mga dollar na peking dollar. Pero ito, nagmula ito sa kwan eh. Nagmula ito doon sa inimprenta dito eh. Paano nila ilalabas yan? Paano ilalabas ang North Korea yan eh? Closed door policy sila. Saan nila idadaan? Oh. Kaya yung kwan na yan, yung pagpasa ng pera na yan sa North Korea, yung North Korea naman padadala sa China.
Oh, kaya nga, malaking problema din ang kung ito dahil natuklasan ko itong lihim na ito eh. Kaya malaking problema din isipin ito kung paano niya ipapaliwanag ito at paano ipapaliwanag ng mga Marcos ito, paano ipapaliwanag ng mga kwan ito, ng mga ni Jokno. At si Titangko, Rimulado, paano nyo ito ipapaliwanag? Kaya kayo naglalakihan ang sahod ninyo, mataas pa ang sahod ninyo. Lahat ng mga matataas ng pinuno ng Bangko Sentral ng Pilipinas ay naglalakihan dahil sa pag-iimprenta ng dollar na ito. Huwag mong sabihin, Jokno, ikaw retired na, hindi kita habulin. Maski na ikaw, Titangko, na inche, putang ina ka. Sinasabi ko na lang sa inyo. Kaya dapat managot dito yung mga maharlikang general. At saka itong si Gloria, nung panahon na ito, siyang kwan dito. Gumagawa ng paraan dito dahil ekonomista siya. Kaya nga nagpunta si Sara at saka si Gloria doon sa Singapore upang verifyin nito. Paano yan ngayon? Gagawin ninyo? Nalaman ko ng kalukuhan nyo. At mayroon pang kwan dito kung paano. Kasi kung paano yumaman si kwan dito eh. Kung paano yumaman si Tambalos-los at saka si Marcos. Kung paano nagkaroon ng maraming pera na pinalalabas. Malalaman din ninyo ito sa mga susunod na araw. Pag-aaralan ko pa. Kasi hindi ako nagkukuhan. O ikaw, putang ina mo, makata ng bayan. Alam mo ba itong mga ito? Lol, ikaw na nagmamakaawa ka sa mga subscriber para kung pagkatapos sasabihin mo, marami ang kuko mo, magsasaka ka, tarantado ka, balingbing ka. Kaya nga, tumigil-tigil ka dahil wala kang nalalaman tungkol sa mga problema ng bayan. Ang alam mo lang, kung yung gulo-gulong ginagawa nila, liniligaw mo lang ang katotohanan. Kaya putang ina ka. Sinasabi ko na lang, putang ina ka. Sige na.